Hi mga ka-HD! Pakita ko nga sa inyo yung naging process namin ng aking client sa Keratin Opti-Straight na treatment. Medyo naging busy lang talaga ako, kaya naman ngayon lang ako nakapag-edit mga ka-HD. So ito na nga, ang hair history nga ni client is medyo sensitive hair strand. So nakakasad lang kasi more than 1 year ago ay ako ang nagreban sa kanya, pero naisipan niyang mag-DIY color. So, ayan na naman tayo sa DIY color. Marami talagang nadi-disaster na hair strand sa pag-DIY ng pagkukulay sa inyong hair strand. Medyo maraming ang pinagdaanan yung buhok ni client. Imagine, nagkulay siya ng medyo matingkad and then nagkulay siya bandang harapan ng blackening shampoo. So, sobrang sensitive hair strand at na-experience na nga ni client na nagpuputol ang kanyang buhok dahil sa pagdi-DIY color niya. Kaya naman, for now, ang ginamit ko ng treatment sa kanya is yung ating Keratin Opti-Straight. So, sa process nga ng ganitong treatment mga ka-HD, number 1 talaga, mahalaga na shampoohin natin mabuti ang hair strand ni client. So, 3 times na pag-shampoo, gamit tayo ng clarifying shampoo para talagang mag-open yung hair cuticle ni client at ma-absorb niya yung product na ina-apply natin sa kanya. So, disclaimer lang po, kaming mga hairdresser ay may kanya-kanyang technique. And ito nga yung aking technique dyan, mga ka-HD. Una kong nilagyan yung regrowth part ng buhok ni client. Kasi yung bandang roots is hindi niya na kulayan ng blackening shampoo, yung bandang likuran. Kasi ang target lang daw talaga niya is yung bandang harapan. Yun lang yung na blackening shampoo niya. And then, after ko ngang mababad ng ilang minutes, ay magre-reapply na ako nung aking product sa may colored part naman at hindi ko pa sinasayaran yung pinaka-rebonded part ko sa kanya before. Sa ganitong hair treatment nga mga ka-HD, kailangan talaga ay wag natin titipirin sa product yung ating client para talagang effective sa kanyang buhok. At tamang time talaga yung diskarte natin sa Keratin Opti-Straight. At sa application ko nga mga ka-HD, 1/2 inch or 1 inch away from the scalp. Hindi ko na nga mapapakita sa inyo, pero sa pagbabanlaw nga natin diyan ay kailangan 50% lamang at hindi masyadong babanlawan. At after nga nun ay tsaka natin 100% na i-blow dry ang buhok ng ating client. At sa temperature nga ng planchang ginamit ko ay mababang temperature lamang. So ito nga ang before ng hair strand ni client. At ipapakita ko naman sa inyo yung after ng kanyang buhok. So ganito na, ka-straight ang buhok ng ating customer. So by the way, sa last part nga ay hindi na natin yan pinlansya pa, kundi blow dry lang, hand dry lang mga ka-HD. Hindi tayo gumagamit ng brush na bilog. So ito nga yung product na same day wash. So unlike nga sa rebonding session na kailangan maghintay ng 3 days, ito ay on the spot result na sa ating customer. So for more hair tips, please follow and share. Dito lang yan sa Zel's Hair Creations. At kung napanood mo nga yung video na to, pa-comment down below naman kung taga saan kayo at saan na nga ba umaabot yung ating mga videos. So yun lang. Bye! At sa susunod nga, sino kaya ang mga lucky sharer na mapapadalhan natin ng GCash?